Noong Marso 2025, nasa bahay lang ako nanonood kay Steph Curry habang papasok siya sa loob. Bigla siyang binangga ng malakas, parang hockey, hindi basketball, pero walang whistle, tahimik lang. Bumagsak siya sa sahig, halatang nasaktan. That is a hard fall. He's in pain. I don't understand how that wasn't a foul. Well, Unang pumasok sa isip ko, paano hindi foul yon? Pagkalipas ng 2 linggo, Abril 6, pinahirapan na naman siya ng Houston Rockets ng higit 30 minuto. Walang free throw, kahit isa, wala. Doon ako nag-init. Isa si Steph sa pinakamalalaking pangalan sa basketball, pero paulit-ulit siyang sinasaktan at ang mga referee, dead malang. No, I've never seen an individual get fouled more than he gets fouled. Gabi-gabi, binubugbog siya sa korte. Pero walang proteksyon, walang respeto. Napaisip ako, bakit? Bakit parang siya ang may pinakamasamang whistle sa buong NBA? Kaya sinimulan kong mag-imbestiga. Nanood ako ng games, nagbasa ng stats, sinuri ang lahat. At ang natuklasan ko, binago ang pananaw ko sa lahat. Una sa lahat, hindi naman passive si Steph. Dumadrive siya, kumikilos non-stop, laging gumagalaw. Pero kung umasta ang mga referee, parang hindi siya deserving ng tawag. Tingnan mo si James Harden. Gagawa ng step back 3, may konting banggaan, may whistle agad, plus counted pa. Pero kapag si Steph ang gumawa ng parehas na galaw, offensive foul. Palaging ganon. Hindi lang ito hindi patas, parang may mali talaga. Hindi siya dirty player. Hindi rin siya flop king. Siya nga ang pinaka-ethical scorer sa generation niya. Pero parang invisible siya sa mga referee kapag nagkakaroon ng contact. Panoorin mong maigi sina Dillon Brooks o Michael Porter Jr. literal na binabangga siya habang tumitira ng tres. Walang tawag, pero pag si Shai Gilgeous-Alexander, kahit hinga lang, nasa free throw line na agad. Kailangan ko ng pruweba, kaya sinaliksik ko ang 10 taon ng datos. Si Trae Young pumasok sa top 10 sa free throw attempts 6 na beses. Damian Lillard 7 beses. Bradley Beal 2 beses. Steph Curry wala ni 1 beses. Isipin mo yan. 1 dekada at kahit minsan hindi siya pumasok sa top 10 sa free throw attempts. At ito yung taong paulit-ulit tumitira sa court, second in field goal attempts, hindi lang sa guards kundi sa buong NBA. Ang tanong, bakit? May mas malalim bang dahilan? Pinag-aralan ko ang mga laro kung saan binigyan si Steph ng mga tawag, yung may 10 o higit pang free throws. Mula 2000, 21 hanggang ngayon, ang average niya sa mga larong yon, 12.04 na free throw attempts per game. Ikumpara natin, peak James Harden, 11.8, MVP Joel Embiid, 11.8 at Michael Jordan noong 1987, 11.9. Kung gano'n ang tawag kay Steph gabi-gabi, ang average points niya, 39 points per game. Siya na ang magiging pinakamataas ang average scoring sa modern NBA era. Bakit hindi nangyayari? Dito napapasok ang negosyo. Si Steph ay Under Armour athlete. Pero ang NBA, ang pinakamalaking partner, Nike. Bilyon-bilyon ang puhunan nila sa branding, marketing at apparel deals. Noong 2024, nirenew nila ang kontrata nila hanggang 2037. So anong mangyayari kung isang non-Nike athlete gaya ni Steph biglang mangibabaw? Kung mag-4 na puntos, bawat laro siya, manalo ng MVPs at maagaw ang spotlight. Mapapaisip ang mga tao, bakit Under Armour ang sapatos ko, hindi Nike? Unti-unting mawawala ang liwanag sa mga Nike stars, sina LeBron, KD, Ja Morant, at ang mga kabataan, baka Curry shoes na ang bilhin. Hindi lang to branding issue, banta ito sa buong investment ng Nike at may isa pang layer. LeBron James. Bilyon ang halaga ng investment ng Nike sa kanya. Siya ang modern Jordan, ang bida ng Space Jam 2.
at halos umiikot ang ESPN sa pangalan niya. Pero kung biglang makakuha ng patas na whistle si Steph, magbabago ang usapan. Hindi na lang siya greatest shooter, pwede na siyang maging greatest player. GOAT level na ang labanan. Yung iba sasabihin, si Embiid, Under Armour din, pero may tawag. Oo nga, pero si Embiid hindi banta sa legacy ni LeBron. Walang dynasty, walang tunay na laban sa kasaysayan. Pero si Steph, meron. Kaya naniniwala ang marami na si Steph ay hindi naman binura, pero sinadya lang napigilan. Gawing great, pero hindi too great. Isipin mo, kung bigla siyang naging Harden o SGA sa free throw line, hindi lang siya magiging iconic, magiging mythical na siya. Hindi mo na siya matatawaran at yan ang malungkot na katotohanan kasi buong career ni Steph, pinatunayan niya na hard work at excellence dapat ang basehan. Lagi siyang kinuwestiyon, masyadong maliit, masyadong payat, kakaiba, pero hindi siya tumigil. Gumaling ng gumaling, hanggang sa naging undeniable. Ngayon, sobrang galing na niya na ang tanging paraan para pigilan siya ay hindi siya tawagan ng foul. Kaya kung nanonood ka at napapansin mong binubugbog si Steph pero walang whistle, baka hindi na lang ito tungkol sa basketball. Baka pera na ang usapan, branding, control at bilyong-bilyong dolyar na nakataya. At yan ang nagbabago sa lahat.